Diyos. Baka magtaka po kayo sapagkat ang tansya ko po dito ay maikling pangangaral. First time ata ito. Sabi ng iba, praise Lord. Sa tagal ko dito sa Pateros, napakahaba pangaral ni Pastor Tino. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon ngayong umaga. Merong naniniwala ko ito'y personal sa bawat isa. Merong gustong iparating ang ating Panginoon sa atin ngayong umaga at maaari tayong makapagpasya. Hallelujah. Mamaya sa altar call. Genesis chapter 45. Genesis chapter 45. Amen. Taong 1973, nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Israel laban sa Egypt at Syria na natapat sa kanilang holy day. Amen. Meron po kasing mga pista, mga feast ang Israel, mababasa nyo rin sa Bible. At ang tawag nila doon sa kanilang holiday ay Yom Kippur. Kaya tinawag ang gera na to na Yom Kippur War. Amen? Pero ang gera na to, amen, lagi naman, kahit hanggang ngayon, ay sorpresa. Diba? Lagi namang bigla na lang inaatake ng mga katabing bansa ang Israel nang walang pasabi. Amen? So biglang umatake ang Egypt at Syria nang hindi handa ang Israel. Kaya nalagay ang Israel sa alanganing sitwasyon. Kaya ang ginawa ng noon na Prime Minister ng Israel na si Golda Meir ay humingi ng saklolo sa Amerika na kakamping bansa nila. Kaya tinawagan agad ni Golda Meir ang noon ay Pangulo ng Amerika na si Richard Nixon. Pagtapos ng tawag ng pag-uusap nila, naisulat ito ni President Richard Nixon. Sabi niya ay ganito, I could almost hear my mother's voice when I was young. Habang kausap ni Richard Nixon ang Prime Minister ng Israel, ang naririnig niyang boses ay boses ng kanyang nanay nung siya'y bata pa. She would tell me stories and read to me from the Old Testament. Ang nanay niya ay nagkukwento ng mga istorya mula sa lumang tipan sa Biblia. So, Kristiyano ang nanay ni Richard Nixon. Amen? One day she said, Richard, someday you're going to be in a position where you can help save the Jewish people. Sabi ng nanay niya, Richard, isang araw ay malalagay ka sa isang posisyon kung saan ay pwede mong matulungan ang mga Hudyo. When that day comes, you must do everything in your power. Kapag dumating ang araw na yon, gawin mo ang lahat sa iyong kapangyarihan. At dumating na ang araw na yon, dahil siya ang kasalukuyang Pangulo, amen, ng Estados Unidos noon. Walang pagdadalawang isip na tumulong ang Amerika sa Israel sa gera na yon. Nagpadala sila ng napakaraming sundalong mga Amerikano at binantaan ng ibang bansa sa Middle East na huwag nang sumali. Amen. Dahil makapangyarihang bansa ang Amerika, wala nang nagtangka, amen, na sugurin, amen, ang Israel. Kaya ang resulta, mga kapatid, ay nailigtas at nagtagumpay ang Israel sa gera na yon. Ang punto po ng illustration na yon ngayong umaga ay ito, na nasa inyong harapan. Amen. Wherever you are at in life, God has something to do with that. Wherever you are at in life, God has something to do with that. Sa Tagalog, mga kapatid, nasaan ka man sa buhay, may kinalaman ng Diyos dyan. Nasaan ka man sa buhay, amen, may kinalaman ng Diyos dyan. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong umaga. Basahin natin ang ating main text, Genesis 45 verses 7 hanggang 9. Ganito pong sabi, ngunit sinugo ako rito ng Diyos upang mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapamahala ng kanyang sambayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin nyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin ninyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, aming Diyos, Ama na nasa langit, marami pong salamat sa umagang ito. Sa bilang ng mga mananampalataya na tinipon mo, dinako mo sa lugar na ito, mangusap ka, O Diyos, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang mahayag, Panginoon, kadakilaan mo, kaluwalhatian mo,
mo, Panginoon, ang mahayaga. Ngayong umaga, O Diyos, maranasan namin ang iyong dakilang presensya, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon Diyos. Lalabas kami, meron kang ginawa sa buhay ng bawat isa. Anoint the preaching of your word tonight, Panginoon, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Nangaral po ako nung nakaraang linggo, kung kayo po ay nandito sa pamagat na How Do We Live? Amen. Paano tayo namumuhay? Nandito po ba kayo last Sunday? Amen. Tapos, nung nakaraang Huwebes, amen, sa ating midweek service, nangaral naman ako sa paksang, Who am I? Sino ako? Sino nga ba ako? Amen. Hindi ko alam kung bakit, amen, hallelujah, ganun yung mga pangangaral na aking nagagawa, ako'y naniniwala, ito'y galing sa ating Panginoon. Amen? At ngayong umaga, mga kapatid, ang pamagat ng pangangaral ay patanong pa rin. At ito ay may kinalaman pa rin sa ating buhay. Mangaral ako, why you are there. Amen? Why you are there. Marahil nagtataka kayo, Pastor, parang mali ata yung English, parang baliktad ata. Di ba, Pastor, dapat, why are you there? Amen? Why are you there? Bakit ka nandyan? Amen? Pero ang pinili ko ay why you are there. Kumbaga, mga kapatid, ang punto dito ng salita na gusto kong gamitin ay kung bakit ka nandyan. Why you are there. Kung bakit ka nandyan. Nandyan sa sitwasyon, nandyan sa lugar, nandyan sa kalagayan na yan. Amen? How do we live? Who am I? Why you are there? Amen? Sabi ko, Lord, thank you. Puro patanong yun Amen? Natanong mo na ba yun? Sa iyong buhay, ito'y reflection. Amen ulit ng ating buhay. Bakit ka nandyan? Why you are there? Dahil una, mga kapatid, nilayon o pinili ng Diyos na malagay ka dyan. Amen? First point, God intended for you to be there. Isa sa mabuting regalo ng Diyos sa tao, nang tayo ay nilikha, ay ang malayang pagpapasya. Meron tayong free will at hindi tayo robot. Salamat sa Panginoon. Sinong robot dito ngayong umaga? Amen. Meron tayong malayang pagpapasya. At dahil meron tayong kalayaan na pumili, napipili natin ang gusto natin at hindi natin gusto. Amen? Gusto ko nito, ayoko nito. Gusto ko noon, ayoko noon. Tama ba? Amen? At sa bawat pagpili na ginagawa natin, mga kapatid, ay merong katapat na resulta. Amen? What you sow, you reap. Kung anong itinatanim mo, aanihin mo. Bawat pagpili at decision natin, amen, ay iyon ang kinakahantungan ng ating buhay. Diba? Nasabi mo na ba yung, yan kasi ang pinili mo kaya kaganyan ngayon. Tama ba? Amen. Yun ay totoo, mga kapatid. Amen. Pero alam nyo ba, sa kabilang banda, ang Diyos pa rin ang makapangyarihan at siya pa rin ang namamahala. At dahil ang Diyos ang namamahala, God is still in control. Ang Diyos pa rin ang may control ng lahat. Can you say amen? Sinong sangayon ngayong umaga? Amen. At dahil ang Diyos ang may control ng lahat, magagawa niya anuman ang naisip niya. Amen. Walang sino man, walang basta-basta pwede, amen, na makapigil sa Diyos sa kung anong gusto niyang gawin. Amen. At ito ang katotohanan ngayong umaga, mga kapatid. Ang Diyos ang naglalagay sa tao sa mga lugar, sa mga sitwasyon, sa mga posisyon, maging sa mga kalagayan. Ang Diyos ang naglalagay. Kapag binalikan natin ang Book of Genesis, Genesis chapter 2 verse 8, pagkatapos nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya. Amen? Ano makikita natin dito, mga kapatid? Hindi ang tao ang pumili na sila ay tumira doon sa Eden, kundi ang Diyos ang pumili. Ang Diyos ang naglagay sa kanila sa hardin ng Eden. Amen? Maging sa ating main text, sa Genesis chapter 45, balikan natin yung ating main text, mga kapatid. Ito po ay si Joseph. Amen? Yung binigyan ng gift ng Diyos
sa panaginip na kayang magpaliwanag ng mga panaginip. Amen? At isa sa panaginip niya ay hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid. Kaya kamuntikan na nila siyang patayin. Pero hindi nga siya pinatay. Ibinenta naman siya para maging alipin at napunta si Joseph sa bansang Egypt. Amen? At doon po sa Egypt, mga kapatid, siya ay naging alipin ng isa sa mga opisyal ni Faraon na nagngangalang Potiphar. At itong si Potiphar ay merong asawang babae na nagkaroon ng pagnanasa kay Joseph. Amen? Kapag binasa nyo kasi ang Bible, ang gwapo kasi ni Joseph. Hindi ko lang alam kung kasing gwapo siya ni Brother Joseph. Pero tingin ko parang mas gwapo yung nasa Bible. Sabi ng Bible, mga kapatid, araw-araw inaakit ng asawa ni Potiphar si Joseph. Pero araw-araw ding tumatanggi si Joseph. No? Amen? Hallelujah. Yun ay maganda example ng mga totoong na born again. Marunong nang tumanggi. Amen. Sabi ko ay marunong nang tumanggi. Amen po ba? Hanggang sa isang araw, hindi na nakapagpigil ang asawa ni Potiphar, sinunggaban na niya si Joseph. Amen? Pero si Joseph, mabilis na nakatakas at tumakbo papalayo. At dahil nabigo ang asawa ni Potiphar sa kanyang binabalak, nagsisisigaw siya at gumawa, amen, ng maling kwento. Ginahasa daw siya ni Joseph na hindi naman totoo. At dahil alipin lang si Joseph, hindi siya pinaniwalaan, kaya siya ay hinuli at kinulong. Amen? Ngayon, mga kapatid, ako ay naniniwala na wala sa isip ni Joseph na siya ay mapupunta sa Egypt. Kabataan pa si Joseph nung siya ay binenta sa Egypt. Pwede daw siya ay nasa 14 years old. Amen? Mga ganong edad. Hallelujah. At ako'y naniniwala, mga kapatid, ayaw niyang mapunta sa Egypt na malayo sa kanyang pamilya at sigurado ako na hindi niya pinili na siya ay mapasok sa isang bilangguan. Di ba? Wala akong ginawa masama. Hindi totoo yun. Pero wala siya nagawa. Hinuli siya at kinulong. Amen? Pero sa ating main text, mga kapatid, makalipas ang maraming taon, napagtanto niya, ang Diyos pala ang naglagay sa kanya sa mga lugar na yun. Genesis 45:7 yung ating main text. Ngunit sinugo ako rito ng Diyos. Verse 8, kaya hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Remember, ibinenta siya ng kanyang mga kapatid para maging alipin. Pero nasabi niya sa verse 8, amen, hindi pala kayo talaga ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Amen. Siya mismo ang nagsabi, mga kapatid, sinugo ako rito ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa kanya sa lugar na yon, sa kalagayan na yon. At gusto ko pong malaman ng bawat isa na yon ay totoo din sa bawat isa sa atin. Narinig mo ba yon? Oo, totoo na dahil sa iyong pagpili kung bakit ka nandyan sa kalagayan mo ngayon. Pero sa kabilang banda ay totoo rin na may kinalaman ng Diyos kung bakit ka nandyan sa kalagayan mo ngayon. Amen? Mga kapatid, ang Diyos ang nagpaplano. Ang Diyos ang nag-aayos. God arranges. Ang Diyos ang kumikilos. Ang Diyos ang gumagawa. Amen? Kaya ngayong umaga, sa mga nagtatanong, bakit pa kasi ako ipinanganak sa pamilyang ito? Aminin. Sino nagtanong na ng ganon? Sino po sa inyo nakapagtanong ng ganon? Hindi mo matanggap. Ang dami-dami namang pamilya. Bakit hindi sa pamilya ng mga Singh, sa mga pamilya ng mga Ayala, sa mga pamilya ng mga Bilyar, o kaya kahit, amen, sa pamilya na lang ni Pacquiao, diba? Kahit kamukha ko si Manny Pacquiao, okay lang. Bakit sa pamilyang ito pa? O, diba? May nag-amen ka. Mga kapatid, pakinggan mo ito. Sorry, hindi mo pinili, pero ang Diyos ang pumili at naglagay sa iyo sa pamilyang yan. Amen. Amen po ba? Amen. Ikaw ba ang pumili?
kung saang pamilya kayo papanganak. Amen. At ngayong umaga mga kapatid, sigurado ako na hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos na ipinanganak ka sa pamilyang yan. Amen po ba? Hallelujah mga kapatid, hindi nagkamali ang Diyos na maging Pilipino ka. Hindi nagkamali ang Diyos na mapunta ka dito sa Pateros. Hindi nagkamali ang Diyos na maligtas ka. Praise God! Hindi nagkamali ang Diyos na mapunta ka dito sa church na ito. Amen. At isa pa mga kapatid, kagabi discipleship meeting namin. Ang ganda ng aklat na pinag-aaralan namin. Ang topic namin kagabi ay patungkol sa mga namumuno. Tulad halimbawa sa mga hari at pangulo. Eksakto dahil napapanahon. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, amen. Alam nyo ba, na pati ang nagiging pangulo ay Diyos ang naglagay sa kanila sa posisyon na yon? Amen. Gusto kong makita yung kamay. Yung sangayon, Diyos ang naglagay. Amen. Sa mga tao o sa namumuno sa kanyang posisyon na yun. So makita yung kamay, iba di sigurado eh. Kasi hindi matanggap. Amen? Mga kapatid, yun po totoo. Daniel chapter 2 verses 20 to 21, sinabi niya, purihin ang Diyos magpakailanman. Siya ay matalino. Ang Diyos ay matalino. At makapangyarihan. Verse 21, siya ang nagbabago ng panahon, siya ang nagpapasya kung sino ang maghahari, at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marunong. Ang Diyos ang nagpapasya. Meron pa, gusto niyo pang supporting verse? Romans chapter 13, verse 1. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Sinabi yung salitang pamahalaan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. O ngayon mo lang nakita yung verse na yan. Mga kapatid, alam nyo, hallelujah, salamat sa church, salamat sa Bible, kumpleto ang Bible. Pati authorities o politics, nakasulat sa Bible. At sabi ng Bible, ang Diyos ang naglalagay sa tao sa kanyang posisyon. Pastor, so ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay kay Bongbong Marcos na maging Pangulo ng Pilipinas? Anong sagot? Amen. Ang sagot ay, oo. Diyan pa po ba kayo? Ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Amen? Katunayan mga kapatid, pakinggan nyo ito. Kaya ako, yes, oo, nakakaawa ang Pilipinas. Amen. Hallelujah. Pero hindi ako yung parang nagpapa-apekto. Amen. Hallelujah. Dahil hindi ako nagtitiwala sa kanila, nagtitiwala ako sa Diyos ko. Amen. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Katunayan, alam na ng Diyos, amen, pati ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028, alam na ng Diyos. Alam na. Wala, yung mga boto natin, wala. Lahat, God arranges. Yung magiging susunod na Pangulo sa 2028, hindi pa natin alam na ng Diyos. At walang makakapigil kung sinong gustong iluklok ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Dahil ang Diyos ang pipili, ang Diyos ang naglalagay sa tao, sa mga lugar, sa mga posisyon, sa mga kalagayan. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, pakinggan nyo ito ha. Amen. Ito'y payong pastor. Hindi dapat tayo nagsasalita ng masama sa ating mga pinuno. Ulitin ko ha, hindi dapat tayo nagsasalita ng masama sa ating mga pinuno. Ngayong umaga, hindi po ako nangangaral about politics at wala po akong kinikilingan. Hindi po ako bias. Hindi po ako anti-Marcos, hindi po ako anti-Duterte. Ako po ay anti-corruption. Amen?
Hindi rin po ako nasisiyahan sa takbo ng nangyayari sa ating bansa. Baka kasi iniisip nyo ngayon, si Pastor, makabongbong, pinagtatanggol ang Pangulo. Amen? Hindi, mga kapatid, hindi rin po ako nasisiyahan sa takbo ng nangyayari sa ating bansa. Pero, hindi ibig sabihin na kung ano-ano na sasabihin natin sa ating pinuno. Amen. Pakinggan nyo po ito. Pakinggan nyo po ito. Kapag nagsasalita ka ng masama sa ating mga leaders, nagsasalita ka na rin ng masama sa Diyos. Amen. Pastor, bakit? Dahil nga ang Diyos ang naglagay sa kanila sa posisyon na yun. Amen. So kapag nagsasalita ka ng masama sa kanila, parang sinasabi mo, ang Diyos mangumang eh. Bakit yan ang inilagay? Amen. Ang mga Diyos, sabi kayo na siya ay matalino. Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, huwag kayong gumawa, amen, lalo na ngayon, napaka-uso, yung mga pagpo-post sa social media, di ba? Huwag na po tayo makisabay sa uso. Ang mga mananampalataya, hindi po nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Di ba yung magpo-post, walang kwenta, Pangulo namin. Si-share post mo pa, oo nga. Mga kapatid, oo, maaaring ganun nga, pero sarilinin mo na lang at ipagpasa Diyos mo na lang. Sa halip na magalit, anong tamang gawin? Anong tamang gawin? Anong tamang gawin? Yan ang tamang gawin. Hindi sumali sa rally, hindi sumali sa protesta, kundi manalangin tayo para sa kanila. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit sinong maging pangulo ng ating bansa, kahit sino pang maging mayor ng lugar ng Pateros, amen, ilalagay natin sa monitor para ipanalangin. Kahit hindi mo pinoto. Kahit hindi ko pinoto, dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila sa posisyon na yun. Amen? So itong una mga kapatid, bakit ang tao nasa lugar na yon? Bakit ang tao nasa kalagayan na yan? Bakit sila nasa posisyon na yon? Bakit ka nandyan sa lugar na yan? Bakit ka nandyan sa kalagayan na yan? Dahil pwedeng nilayo ng Diyos. Pwedeng pinili ng Diyos. Pwedeng nilagay ng Diyos na mapunta ka sa lugar o sitwasyon o kalagayan na yan. Amen? At ikalawa, pag-usapan natin ngayong umaga, bakit ka nandyan? Why you are there? Amen? Pangalawa, because God has a purpose. Because God has a purpose. Ikaw ay nandyan sa lugar, ikaw ay nandyan sa kalagayan na yan, dahil may layunin ng Diyos. Amen po ba? Pinangaral ko nga nung nakaraang Huwebes, sa amin pong midweek service, ang Diyos ay may layunin sa bawat tao at sa bawat pangyayari na kinalalagyan niya. Proverbs 16 verse 4, ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Sabi dyan lahat ng nilikha ng Panginoon ay mayroong layunin. Can you say amen? Amen. Merong layunin ng Panginoon sa lahat. Bakit nangyayari? Amen. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yun? May layunin ng Panginoon. Amen? Bakit nalagay ang buong mundo sa COVID-19 noong 2020? I believe may purpose din ng Panginoon. Amen? Bakit itong mga nakaraan, nag-uulan, naglilindol? I believe may purpose din ng Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, bago pa mangyari ang isang bagay o isang pangyayari ay alam na ng Diyos. Amen. Mga kapatid, itong totoo, walang aksidente sa Diyos. Walang aksidente sa Diyos. Walang nakakatakas sa kaalaman ng Diyos. Walang nakakalampas sa Diyos na pangyayari na hindi niya nalalaman. Amen. Yung para bang nagulat ang Diyos. Kaya yung naging president si Bongbong Marcos, hindi nagulat ang Diyos. Si Bongbong ang nanalo. Alam na lahat ng Diyos. Amen po ba? May layunin ng Diyos. Meron isang babae sa Bible, si Esther. Siya ay isang Hudyo na naging reyna sa Persia. Nagkaroon ng banta sa mga Hudyo na sila ay papatayin. Ngayon, pumunta ang pinsan ni Esther, si Mordecai, para sabihin sa kanya ang banta sa lahat ng mga Hudyo. At ganito ang sabi ni Mordecai. Amen? Esther chapter 4 verse 14. Baka nga, kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. Amen. At yun ang totoo mga kapatid. Sa dinami-dami ng mga babae, kapag binasa nyo ang Book of Esther, na pwedeng maging reyna, kasi marami ang pinagpilian mula sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang lahi. Pero si Esther ang napili ng hari na isang Hudyo. Yung hari noon, sila'y bihag sa ibang bansa. Pero ang pinili niyang reyna, isang Hudyo, si Esther. Amen? Ang totoo kasi mga kapatid, alam na ng Diyos at may layunin ng Diyos. Kaya kapag binasa nyo ang Esther,
Yun ang naging role niya. Siya ang nakalapit sa hari dahil hindi pwedeng lumapit sa hari ang sinuman upang humingi ng tulong, kaya naligtas ang buong Hudyo mula sa banta ng kamatayan. Ganon din ang kwento ni Jonah, mga kapatid. Pinapunta siya ng Diyos sa Nineveh, pero sa ibang lugar siya pumunta. Hindi natuwa ang Panginoon, kaya gumawa ng paraan ng Panginoon para pumunta si Jonah sa pinapapuntahan sa kanya ng Panginoon. Doon sa Nineveh siya, pinapapunta ng Panginoon. Bakit? Dahil nandoon ang layunin ng Panginoon. Jonah, wala sa Tarsis ang layunin ko. Ang plano ko, nasa Nineveh. Doon ka pumunta. Anong layunin ng Diyos sa Nineveh? Ang mga tao sa Nineveh ay maligtas. Amen? Kahit mismo ang ating Panginoong Hesus, siya ay naparito sa lupa para din sa layunin. Ano yung layunin ng ating Panginoon? Upang mamatay at ubusin tayo sa ating mga kasalanan. Alam niyo ng Diyos, alam niyo ng Panginoon. Acts 2:23, itong si Jesus na sa simula pa ipinasya na ng Diyos na ibibigay sa inyo, sa mga tao, ayon sa kanyang plano, ay inyong ipinapatay sa mga makasalanang taong nagpako sa kanya sa krus. Mga kapatid, alam na ng Diyos ang mangyayari sa ating Panginoong Hesus. Hindi na siya nagulat, hindi na siya nagtaka, bakit ganun yung nangyari? No, alam na ng Panginoon ang kanyang layunin, bakit siya pupunta dito sa mundo. Yun ay para sa iyo at para sa akin, amen, upang tayo maligtas, papatawad sa ating mga kasalanan, magmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. At yun din ang nangyari kay Joseph. Balikan natin si Joseph. Amen. Siyempre sa una, mga kapatid, naniniwala ko hindi niya alam kung bakit siya ibinenta ng kanyang mga kapatid at napunta sa Egypt. Naniniwala ko hindi niya yun alam. Yun pala, kalaunan ay napagtanto niya kung bakit. May layunin pala ang Diyos sa kanya at sa buong kamag-anak niya doon sa Egypt. Ito yung layunin ng ating Panginoon, yung ating main text. Genesis 45 verses 7 to 9. Ngunit sinugo ako rito ng Diyos upang mailigtas kayo at mapanatili ang marami sa inyo rito sa mundo. Verse 8, kaya hindi kayo nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng buong Ehipto. Ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin niyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Mga kapatid, may layunin, may plano pala ang Diyos kay Joseph kung bakit siya napunta sa Egypt, at yun ay upang maligtas ang buong Israel. Magkakaroon kasi ng buong mundong tagutom. At doon lang sa Egypt, magkakaroon ng sapat na makakain. At si Joseph ay pinauna na ng Panginoon doon. Ulitin ko si Joseph ay pinauna na ng Panginoon doon. Amen. Ginamit lang niya yung mga kapatid ni Joseph, ginamit lang niya yung asawa ni Potiphar. Amen. Pero totoo mga kapatid, ang Diyos ang nag-aayos, ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nagpaplano. Amen. Inauna na niya si Joseph. Amen. Alam na ng Diyos, darating, amen, pagkalipas ng maraming taon, magkakaroon ng buong pangmundong tagutom. Alam niyo ng Diyos, Joseph, papaunahin na kita sa Egypt. Dahil meron akong plano, meron akong layunin sa iyo. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, may layunin ng Panginoon sa iyo. Simple lang itong pangangaral na ito. Kung bakit ka nandyan sa pamilya na yan, may layunin ng Panginoon. Kung bakit ka nandyan sa lugar na yan, may layunin ng Panginoon. Hindi lang yung parang yung, wala, diyan ka lang, dito ka sa office naman natin. No? Kung bakit ka nandiyan sa trabaho na yan, bakit sa trabaho na to? Bakit hindi sa trabaho na yon? May layunin ng Panginoon. Kung bakit ka nandiyan sa negosyo na yan, bakit sa negosyo na to? Bakit hindi sa negosyo na yon? May layunin ng Panginoon. Kung bakit ka nandiyan sa paaralan na yan, bakit sa school na to? Bakit hindi sa school na yon? May layunin ng Panginoon. Kung bakit ka nandito sa church, bakit dito sa Father's house? Marami namang Christian church dito sa Pateros. May layunin ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, amen, sa mga pinagdadaanan mo ngayon, pwedeng hindi maganda, hindi madali, pero bago ka magreklamo at magmukmok, tanungin mo muna ang Diyos. Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Anong tinuturo mo? Anong pinaparating mo? Anong layunin mo sa sitwasyon na ito, sa lugar na ito, sa kalagayan na ito? Amen po ba? Kasi nga, may layunin ng Diyos. Tignan niyo po si Jose, mga kapatid. Hindi rin madali ang mga pinagdaanan niya. Ibinenta ng sariling mga kapatid, pinagbintangan sa hindi naman niya ginawa, kaya nakulong tuloy siya, at doon sa kulungan, may tinulungan siya, pero kinalimutan naman siya.
Sabi siguro ni Jose, ano ba namang buhay ito? Amen? Pero hindi niya alam mga kapatid, nakaplano na pala lahat sa Diyos. May layunin pala, amen, sa lahat. May layunin pala lahat sa Diyos. Amen? Kaya nung na-appoint na siya, bilang ikalawang pinuno ng Egypt, nasabi na lang niya siguro, syempre sa akin na lang ito, nasabi na lang niya siguro, yun pala yun. Kaya pala. Andiyan pa po ba kayo? Yun pala yun. Kaya pala ako napunta dito. Kaya pala ako nalagay sa ganung sitwasyon. Okay. Kasi tayo ngayon, ang nakikita lang natin yung present. Ano namang buwan? Ano ba naman ito? Lagi na lang ganito. Amen? Sabi nga ni David Wells, evil by its very nature opposes the purposes of God. But God, in His sovereignty, can make even this evil serve His purposes. Ang kasamaan sa mismong kalikasan nito ay sumasalungat sa mga layunin ng Diyos. Ngunit ang Diyos, sa kanyang soberanya o kapangyarihan, ay maaaring gawin kahit na ang kasamaang ito ay magsilbi sa kanyang mga layunin. At totoo din po yun sa bawat isa sa atin. Yung mga masasamang nangyayari sa atin na ngayon, di ba? Pangit naman nangyari sa atin, masama, hindi maganda. Alam niyo mga kapatid, hallelujah, kapag ikaw'y sumunod sa layunin ng Diyos, yung masama na yan ay pwedeng pihitin ng Diyos sa mabuti. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mabuti ang layunin ng Diyos. Ulitin ko, ang layunin ng Diyos ay palaging mabuti. Palagi. Ang layunin ng Diyos sa iyo, palaging mabuti. Ang plano ng Diyos sa iyo, palaging mabuti. Binasa natin ito noong last Thursday, isa sa mga paborito kong talata sa Bible, Jeremiah 29:11. Amen. Sapagkat nalalaman ko ang mga planong inilaan ko para sa inyo. Sabi ng Panginoon, hindi ako nagsabi, hindi si Pastor Timothy, ito'y sinabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi sa ikasasama ninyo. At mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Iyon ang plano at layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi masama, kundi mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Kaya bago mainis, bago magreklamo, bago magalit sa mga nangyayari, mas mabuti na mag-isip muna, ano kaya ang layunin ng Diyos sa pangyayaring ito? Bakit kaya ako nandito sa kalagayan na ito? Bakit? Mga kapatid, may layunin ng Diyos. Yun yung message sa pangaral ngayong umaga, may layunin ng Diyos. Hindi ko sa Diyos yung wala lang. Bakit ka nandito? Wala lang. Bakit ka dyan nag-aral? Wala lang. Sa Diyos, palaging merong layunin. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga mga kapatid, Pastor, ano ba yung layunin ng Diyos? Tandaan po natin ito, ang layunin ng Diyos ay may kinalaman sa Diyos. Magkasamang palagi yun. Amen? At ang malinaw na layunin ng Diyos ay, amen, nagbigay lang ako ng 3, ang layunin ng Diyos ay may kinalaman sa pagpapakilala sa Diyos. Ulitin ko, ang layunin ng Diyos ay may kinalaman sa pagpapakilala sa Diyos. Pangalawa, ang layunin ng Diyos may kinalaman sa pagliligtas ng Diyos. Ikatlo, ang layunin ng Diyos ay may kinalaman, amen, sa pagpapala ng Diyos. Amen, pagpapakilala sa Diyos, pagliligtas ng Diyos, pagpapala ng Diyos. Pansinin niyo mga kapatid yung mga kwento kanina sa Bible, sina Esther, si Jonah, ang ating Panginoong Jesus, maging si Joseph. Ano yung layunin ng Diyos sa kanila? Di ba para iligtas ang iba? Esther, kaya ginawang reyna dyan para iligtas ang buong mga Hudyo. Joseph, kaya pinauna ka na sa Egypt para din maligtas ang buong Israel. Ang Panginoong Jesus bumaba dito sa lupa para maligtas tayong lahat. Nakuha niyo po yung point? Mga kapatid, amen. At alam niyo po mga kapatid, totoo din yun sa bawat isa sa atin. Amen? Ang layunin ng Diyos sa kanila upang maligtas ang ibang tao. Ang layunin ng Diyos sa kanila, maging pagpapala sila sa ibang tao. Mga kapatid, kaya ka nilagay ng Diyos sa pamilya na yan, ay upang ikaw ang magdala sa kanila sa Panginoon dito sa church. Narinig mo ba yun? Kaya ka nilagay ng Diyos sa pamilya na yan, at ikaw ang unang iniligtas ng Panginoon upang ikaw ang magdala sa kanila sa Panginoon dito sa church. Ang totoo mga kapatid, hindi ko lahat makikita. Hindi ko lahat mapupuntahan. Hindi ko lahat makikilala ang lahat ng kamag-anak ninyo. Tama ba? Dadalhin mo ba ako sa, Pastor, punta ako sa probinsya namin, papakilala ko sa iba.
Kapag lalo ko sila kamag-anak ko, share mo sila lahat ng pastor. Ah. Basta pamasahe mo. Masaya mo ko. Amen? Pero kayo mga kapatid, magagawa ninyo dahil kamag-anak nyo sila. Halos lagi nyo silang nakakasama, tama ba? At parating ngayon ang buwan ng mga family reunion at gathering. Ito na yung magandang pagkakataon na makapagbahagi kayo sa kanila ng tungkol sa ating Panginoong Yesus. Nung nag-birthday si Mama, nitong nakaraang June, ng kanyang 60th birthday, nandoon ang mga kamag-anak namin, ang dami, both sides, father and mother, amen. Mga kapatid, sinamantala kong pagkakataon na mangaral patungkol sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi ko ikinahiya ang ating Panginoon, hindi ko ikinahiya na ako iniligtas ng Panginoon. Ayoko sa kanilang harapan, amen. Ginadal ko sila kasi kalat-kalat, amen. Pwede po ba? Dito po muna tayo lahat. Amen. Puntahan sila. Mga tiyuhin ko, mga tiyahin ko. Amen. Isa sa mga mahirap gawin, bahaginan ay kapag kamag-anak mo. Pero doon, amen, mga tiyuhin ko, mga tiyahin, amen, anong gagawin ito ni Timothy? Pero marami sa kanila alam na ako'y pastor na. Pero doon, mga kapatid, amen, nangaral ako, amen, patungkol sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo bakit? Dahil akong kamag-anak nila, ako ang makakaabot sa kanila, hindi kayo. Amen. Nay Macaria, birthday ni Mama, punta ka, sharean mo yung mga kamag-anak. Ganun ba yun? Ikaw ang nilagay ng Diyos sa pamilya na yan. Pastor, bakit lagi mo inaano yung pamilya namin, mga kapatid? Mga kapatid, tandaan, nangaral ako, mamamatay tayo. Mamamatay ang tao. Mamamatay ang tao. Dalawa lang ang pupuntahan, langit at impyerno. Oo, ikaw, sa langit ka, kamusta yung kamag-anak mo? Kamusta yung asawa mo? Kamusta yung mga anak mo? Kamusta yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga kapatid mo? Si Pastor kasi hindi sineran eh, no? Not me. Ikaw ang nilagay ng Diyos. May purpose ang Diyos kung bakit ka nilagay sa pamilya na yan. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ganon din sa trabaho, mga kapatid, sa negosyo na kinalalagyan mo ngayon. Bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Sino pinagpapala ng Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Ang daming pinagpapala. Lord, thank you. Yes. Hallelujah. Dapat tayo magpasalamat. Pinagpapala pala ng Panginoon ng Pateros Church. Amen. Amen. So bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Dahil may layunin din ng Diyos. Ulitin ko, dahil may layunin din ng Diyos. At ang layunin ng Diyos ay hindi pansariling pakinabang. Hindi kailanman nilayon ng Diyos na maging makasarili at madamot tayo. Ang sabi ko, hindi kailanman nilayon ng Diyos na maging makasarili at madamot tayo. Amen. Kaya minsan nagtatanong tayo, bakit kaya hindi ako pinagpapala ng Panginoon? Alam niyo pong sagot, dahil sabi ko nga, ang Panginoon, alam niya na from beginning to ending, dahil alam ng Panginoon na pwedeng maging madamot ka kapag pinagpala ka niya. Alam ng Panginoon yun. Lord, ba't kayo hindi ako pinagpapala? Pwedeng alam ng Panginoon na pwedeng maging madamot ka kapag pinagpala ka niya. Amen? At hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, suriin ang ating puso, ang ating motibo. Amen? Kapag pinagpala ako, bibili ako ng malaking bahay. Bibili ako ng bagong cellphone. iPhone 20. Bibili ako ng sasakyan, ng damit, ng sapatos. Mga kapatid, hindi ko masama ang mga bagay na yon. Pero balikan natin ang layunin ng Diyos. Anong layunin ng Diyos kung bakit kanya pagpapalain? Kaya ka nandiyan sa trabaho, sa negosyo na yan, na pinagpapala ng Panginoon ay dahil upang maging pagpapala ka sa ibang tao. Balikan lang natin si Joseph. Bakit inangat ng Diyos si Joseph na maging ikalawang pinuno ng Egypt pagkatapos ni Paraon? Bakit siya inangat? Grabe! From servant, from alipin, ginawa siyang second in command sa Egypt. Pagkatapos ng Paraon, kumbaga sa ating bansa, president, ang Paraon, vice president, si Joseph. Pero bakit siya inangat ng Diyos? Amen? Para lang ba sa kanyang sariling pakinabang? Oh, grabe second in charge na ako. Magagawa ko na kung anong gusto kong gawin. Utos-utusan ko lahat. Yung nagpakulong sa akin, nasa na yun? Hindi, mga kapatid. Kung ginawa yun ni Joseph, siguradong pagsasabihan siya ng Diyos. Joseph, nilagay kita dyan, hindi lang para sa'yo. Hindi lang para magpakasaya ka. Nilagay kita dyan para maging pagpapala ka sa ibang bansa, sa ibang tao, lalo na sa iyong pamilya. Genesis 45:9-11, ngayon, magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin niyo sa kanya na ang anak niya ay ginawa ng Diyos na tagapamahala ng buong Ehipto. At sabihin niyo sa kanya na pinapapunta ko siya rito sa akin sa lalong madaling panahon. Maaari siyang tumira sa lupain ng Goshen, kasama ang kanyang mga anak at mga apo, mga hayop at ang lahat ng
ari-arian niya upang malapit siya sa akin. Aalagaan ko siya rito sa Goshen dahil may darating pang 5 taon na taggutom. Ayaw kong magutom siya at ang kanyang sambayan. Pinagpala si Joseph, mga kapatid, upang maging pagpapala sa kanyang pamilya. Inangat siya, sabi ni Joseph, uy, pinagpala na po ako. Tay, oo, yung mga kapatid ko nagkasala sa akin pero pinatatawad ko na sila. Ang sabi ko, pinatatawad ko na sila. Ang sabi ko, pinatatawad ko na sila. Isa pa, sabi ko, pinatatawad ko na sila. Di nagtanim ng sama ng loob si Joseph. Uy, pinagpala ko, ako na yung second in command in charge. Halika dito, halika kayo. Pinagpala na ako ng Panginoon, dito na kayo tumira. May 5 taon pang taggutom, wala kayong makakain. Pero dito sa Egypt, sagaan na ang Egypt. Sinarili ni Joseph, amo sila, binenta-benta nila ako dito. Mamatay sila sa gutom. May purpose ang Diyos kung bakit kanya pinagpapala. Ulitin ko, may purpose ang Diyos kung bakit kanya pinagpapala. Kahit basahin ng Bible, hindi nilayan ng Diyos ang maging madamot at maging makasarili. Kapag yun ang motibo mo, ihali ka. Amen? Pwedeng hindi ka pagpalain ng Diyos at pwedeng bawiin niya yung pagpapala na yan. Can you say amen? Amen. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid, totoo din yun sa bawat isa sa atin. Maraming paraan para tayo maging pagpapala sa iba. Yung pagtulong, pagbibigay, yung pananalangin, pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-iimbita sa kanila, pagsasaway, pagtuturo, naging pagpapala ka na sa kanila. Mga kapatid, yun palagi ang nais ng Panginoon. Tayo ay maging daluyan ng karakter ng Panginoon sa ibang tao. Tayo ay maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon sa ibang tao. Tayo ay maging daluyan ng pag-ibig ng Panginoon sa ibang tao. Tayo ay maging daluyan ng biyaya ng Panginoon sa ibang tao. Yun ang purpose ng Panginoon kung bakit ka rin niya niligtas. Amen po ba? Ulitin ko, mga kapatid, may layunin ng Diyos sa bawat isa at ang layunin ng Diyos ay palaging mabuti. Alam mo ba kung anong layunin ng Diyos sa buhay mo? Bakit ka na sa trabaho na yan? Bakit ka na sa negosyo na yan? Bakit ka na sa pamilya na yan? Bakit ka na sa kalagayan na yan? Bakit ka na sa sitwasyon na yan? Bakit ka na sa paaralan na yan? Bakit? Why you are there? Amen? At pangatlo, panghuli, mga kapatid, principle of responsibility. Prinsipyo ng responsibilidad. Oh, may layunin ng Diyos sa atin, pero hindi ibig sabihin ng Diyos lang ang gagawa mag-isa sa layunin na yon. Ano ibig mo sabihin, Pastor? May layunin ng Diyos para kay Joseph at sa buong Israel. Pero may ginawa pa rin si Joseph at hindi siya naghintay lang sa gagawin ng Diyos. Amen? Genesis 41 verses 47 to 48. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng 7 taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, manatiling buhay ang mga Israelita. Hindi sila mamatay sa gutom. Pero hindi ang Diyos ang nag-ipon ng makakain nila, kundi si Joseph ang gumawa nun. Ay, layunin ako, pero Joseph, ikaw ang gagamitin ko. Ikaw ang nilagay ko dyan para ikaw ang mag-ipon ng mga ani sa 7 taong kasaganaan. Hindi ako mag-ipon, hindi ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, sa atin naman, may layunin ng Diyos sa iyo, tama. May layunin ng Diyos kung bakit ka nandyan, tama. At mabuti ang layunin ng Diyos, tama. Pero, mga kapatid, kung wala kang gagawin, pwedeng masayang yung mabuting layunin ng Diyos sa iyo. Kung bakit ka nandyan sa lugar na yan, kung bakit ka nandyan sa kalagayan na yan, at kung bakit ka pagpapalain ng Diyos sa sitwasyon na yan. Amen? Hallelujah! Halimbawa, mga kapatid, mabuti ang layunin ng Diyos dito sa Pateros. Amen? Kaya niya ako dinala dito para magpastor. Bakit hindi sa Pembo? Alam niyo, mga kapatid, nung magpasya ako magpastor, ang unang pumasok sa isipan ko, ang gusto kong puntahan ay Pembo, na noon ay Makati pa. Alam ko na, sa Pembo ko pupunta. Kami ni Rulin, mag-asawa, doon kami magpapastor. Amen? Pero may ibang plano, may ibang layunin ng Diyos. Lumapit sa si Pastor Boyet, Tim, baka gusto mong i-consider ang Pateros. Saan yun? Sabi ko, saan yun? Totoo, hindi ko po talaga alam ang Pateros doon. Yung pala, katabi lang ng Pembo. Amen? Hallelujah. Katawid ka lang pala, Pateros na. Amen? Sige po, Pastor. Amen, doon po ako. Alam niyo, mga kapatid, napagtanto ko, makalipas ang 4 na taon, mabuting ang layunin ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Nakilala ko kayo. Amen. At nakilala niyo kami. Amen. Amen. At ngayon, nakarating sa inyo ang mabuting balita. Amen. Amen. Kaya totoo yun, ang layunin ng Diyos, maging pagpapala tayo sa iba. Sinong naligtas? Amen.
Amen? Sinong nakakilala sa ating Panginoon dahil nabahagi na kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos? Sa church na ito. Amen? Hallelujah. Ngayon nga, umaga mga kapatid, hindi ko sinabi na total layunin naman ng Diyos dito sa Pateros at mabuti ang layunin ng Diyos. Siya nang bahalang gumawa at magligtas. Hindi na ako mangangaral. Hindi na ako hahayo. Hindi na ako mananalangin. Hindi na ako magbibigay. Alam niyo mangyayari mga kapatid? Mamamatay ang church dito sa Pateros kapag gano'n ang kaisipan ko. Hindi pwedeng layunin lang ng Diyos. Kundi meron tayong kailangan gawin. Meron tayong responsibilidad. Amen po ba? Ano yun, pastor? Yun ay mag-iisa sa layunin ng Diyos para sa buhay mo. Para sa iyo. Amen? Bakit naman natin gagawin yon? Simple lang ang sagot mga kapatid. Dahil mapapabuti ka kapag ginawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Ulitin ko, mapapabuti ka kapag ginawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit kanya nilagay sa lugar na yan, kung bakit kanya nilagay sa sitwasyon na yan, kung bakit kanya nilagay sa kalagayan na yan. Kapag sinunod, kapag inalam, kapag tinuklas, at kapag ginawa mo ang layunin, plano, kalooban ng Diyos sa buhay mo, mapapabuti ka. Amen? Balikan natin yung introduction kanina, yung Pangulo ng Amerika na si Richard Nixon. Isa sa dahilan o layunin kung bakit siya nilagay ng Diyos sa pagiging Pangulo ng Amerika ay para iligtas pala ang Israel. Biruin mo habang kausap niya daw yung Prime Minister Israel, ang naririnig niya boses ng kanyang nanay nung siyang bata pa. Kinukwentuhan siya tungkol sa Bible at ang laman ng Bible, Israel. Sabi niya, grabe, parang yung nanay ko yung kausap mo sa telepono. Sabi niya, Richard, kapag ikaw ay nilagay sa isang posisyon, amen, na pwede mong tulungan ang Israel, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya sa iyong kapangyarihan. Nanay ko ba to? Amen. Hallelujah. Napagtanto niya, isa pala sa dahilan kung bakit ako naging Pangulo ng Amerika, meron akong layunin at iniligtas ko yung Israel doon sa gera na yun. Amen? Hallelujah. Ganon din mga kapatid, ginawa ni Joseph ang dapat niyang gawin at mabuti ang kinalabasan. Pansinin niyo mga kapatid, paano kung hindi ginawa ni Joseph ang layunin ng Diyos? Ba't ako mag-iipon? Ayoko. Pagkatapos niyo akong dalhin dito sa Egypt, ayoko. Paano kayo mamatay lahat sa gutom? Mamatay tayo lahat. Sigurado namatay silang lahat. Amen po ba? Amen. Tignan niyo mga kapatid ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Nilagay ng Diyos ang mga namumuno sa posisyon nila ngayon. Tama, Diyos ang naglagay sa kanila. At meron ding mabuting layunin ng Diyos kung bakit sila ginawang pinuno sa ating bansa. Meron layunin ng Diyos, mga kapatid. Pastor, anong problema? Ang nakakalungkot, hindi nila alam at hindi nila ginagawa ang layunin ng Diyos sa pagiging pangulo nila. Sa pagiging pamumuno nila. Sorry. Tama ba? May layunin ng Diyos, bakit si Bongbong ang nilagay ng Diyos? Kaya lang hindi sumusunod si Bongbong sa layunin ng Diyos. Ulitin ko, anong isa sa layunin ng Diyos? Maging pagpapala sa iba. Pero, kabaliktaran ang nangyayari sa ating bansa. Ang gusto ng lahat, halos lahat na lang, amen, ng mga namumuno sa ating bansa, kamig lahat. Hindi, ako lang gustong pagpalain. Bahala yung mga tao dyan. Okay lang po sa kanila. Amen po ba? Anong resulta? Kasamaan at kaguluhan. Amen? So ngayong umaga mga kapatid, amen, hallelujah, maaaring ang Diyos ang naglagay sa iyo sa kalagayan na yan at merong mabuting ang layunin ng Diyos kung bakit kanya nilagay dyan. Ang tanong na lang ay anong gagawin mo? Hindi automatic mga kapatid, hindi automatic kay Joseph. May layunin ng Diyos, mabuti ang layunin niya, amen, pero may ginawa pa rin si Joseph. Hindi mo pwedeng sisihin, amen, Diyos ang naglagay sa pamilyang ito eh. Kaya kami mahirap. No, mabuti ang layunin ng Diyos kung bakit hindi nila sa pamilyang yan. Amen. Alam niyo, mga tao, hindi natin pwedeng sisihin ang government. Tamad lang ang mga tao. Tamad lang ang mga tao. Amen. Diyos ang naglagay sa pamilya, di pala siya magpala sa akin. No, may responsibility ka. May duty ka. Siya pa po ba kayo? Amen. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, why you are there? Bakit ka nandyan? Kung bakit ka nandyan, may layunin ng Diyos, may plano ang Diyos kung bakit ka nandyan sa lugar, sa kalagayan na yan. Amen. Alamin mo, tanungin mo ang ating Panginoon, dahil kapag nalaman mo, I believe mga kapatid, doon mapapabuti ang buhay mo. Doon mapapabuti ang buhay mo. Hindi lang ikaw. Magiging pagpapala ka pa sa iba. Magiging pagpapala ka pa sa iba. Magsiyo tayo lahat ngayong umaga. Praise God. Why you are there? Why
You are there. Hallelujah. Hindi ko rin alam mga kapatid. Amen. Ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Yung eksaktong layunin ng Diyos sa buhay mo. Pero yung tatlong sinabi ko kanina, amen, ang layunin ng Diyos ay palaging may kinalaman sa Diyos. Para makilala ang Diyos sa pamamagitan mo, para magligtas ang Diyos ng iba sa pamamagitan mo, at para magpala ang Diyos sa pamamagitan mo. Bakit ka nandyan? Bakit ka nasa kalagayan na yan? Tanungin natin ang ating Panginoon. Binubuksan natin ang ating altar. Pwede tayong manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Redeemed by the blood. Kantahin natin ulit. Amen. Tanungin mo ang Panginoon, Lord. Bakit ako nasa lugar? Bakit ako nasa posisyon? Bakit ako nasa kalagayan? Bakit ako, amen, nasa ganitong pangyayari? Tulungan mo ang Panginoon. Open my eyes. Hallelujah. Merong purpose lagi ang Panginoon. Merong purpose. Hanapin mong layunin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Hanapin mong layunin ng Panginoon. Bakit kanya nilagay? Sa katayuan, sa kalagayan, sa position, sa lugar na yan. Why, Lord? Why? Hallelujah. Same time with Christ.
Hallelujah. We worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayong umaga, mga kapatid, yun ang gustong iparating sa atin ng Panginoon kung bakit ka nandyan. Ibig sabihin ng bakit, di ba? May dahilan. May layunin. May plano ng Diyos. Sa Diyos, hindi wala lang. Hindi yun, hindi totoo. Wala lang. Palaging merong purpose, palaging merong layunin sa Diyos. Amen. Palaging sasabihin, mga kapatid, hallelujah, nakagawa ko ng series na pangangaral na ito simula nung last Sunday morning, midweek service, maging ngayon, hallelujah, dahil mahalaga yung ating buhay dito sa lupa. Isang beses lang ang buhay. Isang beses lang. Maganda, malaman natin yung purpose, yung kalooban, yung plano ng Diyos sa ating buhay habang tayo nabubuhay pa. Amen. May purpose kung bakit ka nandiyan. Tanungin mo ang Panginoon. Amen. Hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang kalooban niya sa iyo. At kapag nahanap mo, kapag nalaman mo, gawin mo. Amen. Bakit, Pastor? Doon ka mapapabuti. Diyan ka mapapabuti. At diyan ka pa mas lalong magiging kagamit-gamit sa Panginoon. At diyan ka pa magpagpapalain ng Panginoon at magiging pagpapala sa iyo. Hallelujah. Ngayong umaga, tayo manalangin. Magsiko tayong lahat. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, aming amang banal na nasa langit, Panginoon, na nakakaalam ng lahat, na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon Diyos. Aking dalangin, Panginoon, ng mga pangangaral ng iyong salita na aming napakinggan, simula nung nakarang linggo, nung nakarang midweek service, maging ngayong umaga, Panginoon, ay maging aral at gabay sa aming pamumuhay habang kami, Panginoon, ay nabubuhay sa mundong ito. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan. Hallelujah. Kailangan naming mamuhay, O Diyos, ng may karunungan at hindi ng may kamangmangan. Tulungan mo kami, Panginoon Diyos, matupad, Panginoon, ang iyong layunin sa aming buhay. Mangyari, Panginoon, ang iyong mga plano sa aming buhay. Gusto naming mapabuti, Panginoon, ang aming buhay. Gusto naming maranasan, Panginoon, ang presensya mo. Gusto naming matanggap, Panginoon, ang mga pagpapala mo. Ituro mo sa aming, Panginoon, bakit kami narito sa lugar na ito? Bakit kami narito sa kalagayan na ito? Bakit kami narito sa sitwasyon na ito? Bakit kami narito sa posisyon na ito? Bakit mo kami pinagpapala, Panginoon? Bakit mo kami iniligtas, Panginoon? Palaging merong layunin sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid na ito, ang bawat ama ng tahanan, bawat ina ng tahanan, ang mga kabataan, Panginoon Diyos, ang bawat kapatiran, Panginoon, malaman namin, O Diyos, at aming gawin, aming sundin, ang layunin mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kagaya ng aming napakinggan, kagaya ng aming nabasa, palaging mabuti ang layunin mo sa aming buhay. Panginoon, uwi kami sa umagang ito. Hallelujah. May isa-isa at may kabuluhan ang buhay. Hallelujah. Marami pong salamat, O Diyos. Hallelujah. Ingatan mo po ang aking mga kapatid na ito. Ibalik mo po kami sa susunod na gawain. Hallelujah. Ikaw ang palagi namin kailangan sa bawat araw ng aming buhay. Marami pong salamat sa kalakasan, Panginoon Diyos, na patuloy mo ipinagkakalob sa amin araw-araw na pag-iingat. Patuloy mo pagpalain ang bawat hanap buhay, bawat trabaho, bawat negosyo, bawat kalusugan, Panginoon, ng aking mga kapatid na ito. Marami pong salamat sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po, Panginoon Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen! Praise God! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Amen! Ingat po kayo. Ingat po ang bawat isa. Amen! Pagpalain tayo ng ating Panginoon.